Good day mga ka-bike date! Punta tayo ngayon ng Angeles, Pampanga, mula Carmona, Cavite. Hello everyone! Ako si Roy. Ako naman si Lot. Kami ang Roy I Lot Lot Bike Date. Date. Kami ay mag-asawang mahilig magbisikleta. At sabay nito ay ang pag-discover ng bagong lugar at adventure. Ang pag-bike ay paraan rin namin ng pag-date. Masaya naming ibahagi sa inyo ang aming mga karanasan sa vlog na ito. Samahan niyo kami! Tara! Let's go! Madaling araw ay umalis na kami ng Carmona. Pagdating namin ng San Pedro, may bumati sa amin. Si Kuya Noy ng Team UN Colors papasok sa work. Malayo-layo itong bike date natin, kaya magkakasubukan ng pasensya kaming mag-asawa. Kaya nga may tagline kami, Sweetness Challenge. Subukan naming di mag-away hanggang sa destination. Tara, Samahan niyo kami. Ito ang Newport World Resorts na dating Resorts World Manila. Isang integrated resort na matatagpuan sa Newport City sa tapat ng Terminal 3 sa Pasay. Nakatayo ito sa dating parte ng kampo ng Air Force. Mayroong mga hotel, casino, shopping mall, sinehan, restaurant, mga club at isang teatro. Nagkaroon ito ng di magandang insidente noong 2017 na di naman nila kagustuhan. All is well naman na after ng kanilang rebranding. Sana nag-e-enjoy kayo sa aming video Give us a like, share, and subscribe para matulungan yung lumago ang vlog namin na ito. at mag-comment na rin kayo para lalo pa kaming mag-improve. Sikat ang Seaside Boulevard ng Mall of Asia para sa mga siklista sa paligid ng Metro Manila. Pangunahing atraksyon ay ang makinis at patag na kalsada. Madaling mag-ride dito para sa mga baguhan. Habang para sa mas experienced na siklista, madaling rumatsada. Cyclists going around Seaside Boulevard take fast and slow lanes. Ang mga mas mabibilis na siklista ay nasa mga inner lane malapit sa Rhode Island, habang ang mga recreational riders ay nasa outer lane na mas malapit sa sidewalk. Nasa Cultural Center of the Philippines complex na tayo. Ito ay nahahati sa dalawang zone, ang art zone at ang commercial and entertainment. Nagtatampok ito ng ilang brutalist na architecture design noong 1960s at 1970s ni Leandro Locsin, tulad ng Tanghalang Pambansa, Philippine International Convention Center at ang Sofitel Philippine Plaza Manila. Kabilang sa iba pang mga atraksyon sa complex, ang Coconut Palace, ang Manila Film Center, Star City Amusement Park at Harbor Square. Naaalala ko pa noong bata pa kami. Ito ay ang pangunahing pasyalan para mag-picnic at mag-stroll. Pepe, kumusta? Papasok tayo ng Intramuros. Nakakawili talaga pumunta rito. We have made an in-depth video na pagbisita namin dito. Ang Intramuros ay isang ideal destination dahil nag-o-offer ito ng historical and cultural na karanasan. Heritage sites are attractions where history is preserved and conserved due to the destination's worth to history. Enjoy talaga dumaan dito sa tulay ng Intramuros, Binondo. It bridges the old and new. Kasi kung mapapansin mo, maraming construction ng new building sa Binondo Business District. Chinatown na! Try nating dito mag-almusal. Check natin kung bukas na ang mga restaurant dito. Grabe ang aga pero mahaba na agad ng pila. Sumikat ito dahil sa mga vloggers na nagpo-food crawl dito sa Binondo. Dito na lang tayo mag-siopaw. Nag-enjoy pa ang asawa ko. Kasi medyo maaga pa at di pa mainit. Kahit mga 40 kilometers na nababike namin, go pa rin. Excited ako kasi first time kong pupunta ng Pampanga nang nakabike. Tignan lang natin kung hanggang saan ang pag-chill ride mo. Monumento na tayo ni Gat Andres Bonifacio. Pansin ko lang, lumihis talaga ang LRT. Ambaan ka ba naman ng itak at baril? Nasabihan ata na hanggang dyan ka na lang. Dito na tayo na traffic sa Valenzuela. Siksika na. Kaya pala ma-traffic dahil sa ginagawang mga kalsada. Okay ka pa? Ayos lang. Kaya mo pa?
Yakang-yaka. Okay. Kitang-kita na ang progress ng train system na maglilink ng NSCR North-South Commuter Railway. Ito ay ang rail system na magmumula sa Calamba, Laguna papuntang New Clark City sa Tarlac. Kasalukuyang nating nakikita ang Phase 1 project. Sana magtuloy-tuloy ang mga project na ito para sa ikauunlad ng bayan. Natakpan na ng construction yung SM Marilao. Bukawi pa lang, Bukawi. 30 minutes. Mabilis. Thank you. Isang oras. Nagkaproblema pa kami dito. Di ko napansin na di na pala nagre-record yung camera. Di namin tuloy ma-share ang mga nakita namin sa Balagtas at Giginto. Ang Baraswain Church ay isang simbahang Katoliko na itinayo noong 1630 dito sa Malolos, Bulacan. Naging tanyag sa kasaysayan ng simbahang ito dahil naging cradle ito ng unang republika ng Pilipinas. Noong September 15, 1898, pinagtibay ang konstitusyon ng Malolos, ang fundamental na batas ng unang republika ng Pilipinas sa simbahan ng Baraswain. Nag-enjoy ka pa? Medyo mainit na. Gutom na ako. Mag-lunch muna tayo and rest. Magpalipas muna tayo ng katanghalian para hindi masyadong mainit. Oh, baka mag-transform ka na naman. Shoutout. Shoutout po sa nanay. Shoutout sa nanay. Shoutout daw. Ano pangalan mo? Carl po. Carl. Carl. Thank you. Thank you po. Pampanga na po tayo. Malayo-layo na rin ang ating nalakbay. From Cavite, Laguna, Metro Manila, Bulacan, and currently Pampanga. First time namin makarating dito ng nakabike. Fairly flat ang topography ng probinsya, except for Arayat na may bundok. Ang pangalang Pampanga ay ibinigay ng mga Kastila na nakatagpo ng mga katutubo na naninirahan sa kahabaan ng mga pampang ng ilog, Pampanga. Ang probinsya ay isa sa 8 lalawigan na inilagay sa ilalim ng batas militar dahil sa paghihimagsik laban sa Imperyong Kastila kabisperas ng Rebolusyong Pilipino ng 1896. Ang lungsod ng San Fernando ay nagiging sentro ng produksyon ng mga parol na handmade na nangiiba sa karaniwang mga parol dahil sa intricate design at illusion ng mga ilaw. Ang Monumento Fernandino ay isang iskultura na nagbibigay pugay sa makulay na kasaysayan at pamana ng kultura ng lungsod. Ang San Fernando ay ang kapitolyo ng Pampanga. Kita mo ang pagiging maunlad nito kumpara sa ibang bayan. Medyo urbanized siya at marami ang commercial establishment. Malapit na po tayo sa Angeles, ang destination ng ride na ito. Sa haba ng biyahe ay naubos ang baong kong baterya. Sweet pa rin kaya ang aking asawa hanggang sa goal namin? Yes, medyo di na makausap nung pagod na, which is understandable. Kaya intindihin na lang ang asawa sa mga gantong sitwasyon. Also, kaya hindi ako masyadong galit ay napaghandaan namin ang biyahe. Anticipated na namin ang sakit ng katawan. For any endeavor, dapat ay may preparation, maayos na communication, having fun along the way kahit medyo may struggle, at i-celebrate ang achievement. Hanggang dito na lamang ang journey natin mga ka-bike date. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. Press na lang din ang bell button para ma-notify kayo sa aming latest upload. Comment na rin kayo for our improvement. Pwede rin panoorin ang ibang videos dito. Until next bike date, bye!